Mabuhay Pilipinas! Maligayang pagbabalik dito sa aking channel, pero kung bago ka lang, pasuyo ng like and subscribe. Salamat agad. Ngayong araw ng Lunes, October 21, 2024, kabayan, update lamang po tayo sa binabantayan nating Tropical Depression Christine o Bagyong Christine. Sa ngayon, kabayan, ito po ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility at patuloy pang lumalawak ang mga kaulapan sa sirkulasyon nitong bagyo na to. Sa ngayon ay umaabot na po ang trough nito sa Southern Luzon at sa Visayas na inaasahang magdadala ng pag-ulan at thunderstorm na maaaring magdulot din po ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Inaasahan, kabayan, na patuloy po itong magbibigay ng masungit na lagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa, lalo na po dito sa may Luzon, dahil patuloy ang paglapit at paglakas ng bagyong ito na nagbabadya rin pong manalasa sa Northern Luzon sa mga susunod pang araw. Inaasahan, kabayan, na patuloy po itong lalapit sa kalupaan natin sa Luzon, kaya patuloy tayong makakaranas ng maulang panahon. At sa forecast nga, kabayan, inaasahan na halos isang linggo po itong makakaapekto dito sa ating bansa, particularly sa Luzon. Pagdating pa po siguro ng Sabado, ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Yan po yung paunang forecast natin, kabayan. Sa ngayon, halos kayang higupin ang bansang Pilipinas dahil sa lawak ng impluwensya ng binabantayan nating sama ng panahon na isa na pong ganap na tropical depression, ayon po yan sa Japan Meteorological Agency o JMA. Kung lumakas pa ito at lumapit pa sa kalupaan ng ating bansa, ito nga pong Bagyong Christine, ito po yung pangalan ng bagyong ating binabantayan ngayon. So mga kabayan, talagang napakalaki po. Kung makikita nyo po sa imagery natin, kabayan, ang laki po ng sakop nitong Bagyong Christine. So asahan natin na malaking bahagi po ng ating bansa ang makakaranas po ng maulang panahon. Kaya tayo po ay mag-ingat dyan. At pinaka-apektado po nitong trough nitong bagyo na to ay ang lugar po ng Zamboanga Peninsula, Barm, BARMM, Soc-Sargen, lalo na po ang Bicol Region, Northern Samar, Palawan, Aurora at Quezon. So asahan po ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may mga biglaang buhos ng malalakas na ulan, kaya posible po ang pagkakaroon ng flash flood and landslide. So asahan din po natin, kabayan, na apektado rin po ng bagyo na to ang Metro Manila and the rest of our country, kaya ang masungit at maulan na panahon pa rin po ang aasahan natin sa mga susunod pang mga araw. At ingat tayo, kabayan, dahil posible po ang pagkakaroon ng flash flood and landslide. So sa mga areas po, lalo na sa Luzon, tayo po ay maghanda, mag-monitor, kabayan, lalo na po ng ating panahon. Sa ngayon, may panahon pa tayo para maghanda. Isinop na po natin ang mahalaga nating gamit, lalo na yung mahalagang dokumento natin. Ihanda ang emergency go bag natin, yung mga mahalagang gamot, mga pagkain na kung saan kung kinakailangan natin lumikas ay madali po nating mabibitbit, at i-charge na rin po natin, kabayan, ang ating mga cellphone, power bank, at ihanda na rin po natin ang ating flashlight kung sakasakali mang magkaroon ng mga biglaang brownout dulot po nitong Bagyong Christine, ay tayo po ay handang-handa. So mga kababayan, ihanda na po natin ang ating sarili. Ganun din, tayo po ay lubusang manalangin, kabayan, dahil ang lakas at ang lawak po ng impluwensya nitong Bagyong Christine sa ating bansa. Ipanalangin po natin ang kaligtasan ng bawat isa, lalo na sa mga kababayan at kapatid natin na nasa bahagi po ng Luzon na siyang tutumbukin nitong Bagyong Christine. Ipanalangin po natin ang kanilang kaligtasan at ipanalangin natin, kabayan, na sana itong Bagyong Christine ay wag na pong lalong lumakas. Ito po ay manghina na, kabayan, at mapabilis ang paglabas nito sa Philippine Area of Responsibility. Dahil kung habang tumatagal po ang pag-stay nito sa ating PAR at lumalapit palalo sa ating bansa, ito po ay magdudulot po ng malaking kapinsalaan sa bawat isa sa atin, maging sa ating kabuhayan, lalo na po sa mga palayan na hindi pa nakakapag-ani ay masisira na agad dahil sa bagyong ito.
So ingat tayo kabayan, ihanda at mag-monitor po tayo sa ating panahon dahil pabago-bago ang panahon. Ingat tayo kabayan. Kabayan, kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag mo namang kalimutang mag-like and subscribe at pasuyo na rin po, pahit na rin po ng notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang weather update. Muli, maraming salamat, ingat, God bless po kabayan.